yung sinabi po ni SOJ na may 15 na police na under restricted custody in relation to their alleged involvement po dun sa missing sa Bungalo case. Yes, we have placed several personnel under restricted custody pending the investigation on the missing Sabongeros. That we can confirm. And we have partnered with NAPOLCOM for the in-depth investigation of this case to ensure transparency and impartiality and to ensure that really the ends of justice will be achieved. Are they here, sir, in Camp Crame? Yes, they are in Camp Crame. Last question. Ano po yung pinakamataas na rango dun sa 15 na? Lieutenant Colonel. Okay. Thank you, sir. Thank you ba? Next. Mr. John, dinala siya ng GMA? Sir, yung si Agnes Totoy daw, yung story ito ng last week, may nasubmit na daw sa PNP ng mga petty cash vouchers. Ang sinasabi niyang petty cash voucher is part of the attachment of his affidavit submitted to the DOJ now. Considering that this is now already under preliminary investigation under the DOJ at talaga si SOJ on top of this, I would defer the answering to those details kay SOJ na lang. Kasi para sigurado tayo na iisa ang kumpas at makukuha nyo rin ang latest na developments kasi sigurado ko mas mabilis ngayon ang pasok na information sa DOJ because they are already leading the preliminary investigation and the PNP is just one of the information providers. Yung po bang mga names doon sa petty cash vouchers, same din ng mga 15 police officers? Hindi lahat, hindi perfect ang matching, no? Hindi perfect ang matching kasi yung 15 naman na names ay iba-ibang sources noon, hindi lang yung petty cash vouchers, no? So, hindi eksakto ang names na match, pero marami doon ay pareho. Match. Doon po ba sa last na lang po sa akin? Yung sa 15 po ba, ang participation nitong mga to, kung maaari na? Well, yan ay subject ngayon ng investigation. Yan ay subject ng investigation, both administrative and criminal investigation. So, hindi ko naman pwede pangunahan siguro kung papasensya niya, hindi ko mapangunahan kung anong mag-resulta ng investigation na to. In the interest of fair play, bigyan natin sila ng pagkakataon din na sagutin yung mga reklamo namin sa kanila. Pero isang sigurado na ito, hindi namin sila bibigyan ng luwag. Hindi namin sila bibigyan ng puwag na paglaruan ng ating justisya. Yes, ma'am, Duarte. Sir, itong 15 po ba, identified ni alias Totoy dun sa affidavit niya po? Yes. Can you confirm din, sir, na nasa ilalim ng protection po ninyo si alias Totoy dahil po nang sinabi ko ng DOJ, sir? Well, si Totoy kasi matagal na sa amin na nagbibigay ng statement. Kami actually kumuha ng statement yan. Ibinigay months before, okay? Kaya lang, siyempre, we have to put it under wraps to ensure na hindi ma-preempt ang aming mga moves. Kaya kami nakakuha ng voluminous evidence dahil medyo under the radar ang pagkuha namin ng mga information na yan. Nag-follow up kami para masiguradong matibay ang kaso. So, sa ngayon, ang lahat ng mga information na yan ay nakasabit na sa DOJ for their preliminary investigation. So, maghintay na lang tayo kung ano ang may resulta niyan. So, as for kay Totoy naman, si Totoy ay binibigyan namin ng nasa protective custody namin siya sa ngayon, but he is already applying for the Witness Protection Program dahil pag siya ay nag-qualify, ito-turn over namin siya sa DOJ. Sa ngayon naman ay madali na yun at nasa kay SOJ na nga ang final say dyan sa kanyang protection. Last on my answer, yung pamilya ng ilang nawawalang sabongero nasa CIDG po last Friday at ang panawagan po nila sa PNP, sisirin na po yung kung saan man tinapon sa Taalig. Ano pong latest po dito, sir, sa panig ng PNP? Actually, yung plan na yan para ma-sisid ang mga katawan na yan ay hindi lang naman sa Taal ang information na hindi naman, based on our information, hindi naman sa Taal ang disposal, no? Hindi lang sa lake ang disposal. May mga areas pa. At yan naman ay mga ini-examine na namin. Hindi na natin pinipreempt para to preclude yung, alam mo yung ma-preclude yung pag may mga tao apektado din, gagawa rin siyempre ng paraan yan na ipigilin ang efforts ng police.
Thank you very much, ma'am. We will proceed with Mr. Alfred Delizon from People's Journal. Ngayon, sir, dun sa may nagsasabing kung sisisirin yung Taal, napakalaki po nun at parang impossible unless ma-pinpoint talaga ng mga witnesses yung exact location kung saan tinapon. Papun ba kayo talaga na sisirin yun? Or sabi nyo meron mga disposal na ibang areas? Well, andyan na lahat ng challenges eh. Hindi naman ibig sabihin na challenging, hindi na natin gagawin. Dahil challenging siya, hindi natin gawin. We'll try. We'll see how far we can go sa ating mga efforts. Pag hindi kaya, aminin natin na hindi kaya. And we'll try another way. Pero kung makaya naman sa normal na tech diving, baka po pwede. Okay. Sir, anong comment niyo sa reports na hindi lang sila nilubog sa Taal, kundi merong mga iba sinulog po sila mga victims? May mga information tayong ganyan. Yan nga sinasabi ko na based on our information, hindi lang sa Taal ang disposal. So pati ang ibang mga lugar na yon ay tinitingnan din natin. At before, siyempre, ayaw nating i-preempt nga ang ating mga efforts. So hindi naman masyadong sinasabi muna. So now that you're asking, yes, we are looking into other places na posible disposal area nito. Mga hinahanap natin mga biktima. Sir, last question. Sir, you were highly involved dun sa efforts ng government to get Pastor Kibuloy and former President Duterte. Nakakulong na po yung dalawa under the rule of law ang ginagawa ng gobyerno. They're being given a chance na ma-answer yung allegations sa kanila. This time, ano ang assurance niyo sa public, lalo na sa victims, mga families, na yung similar efforts ang gagawin ng PNP para masolve ang kaso ng missing sa Buleros? Pag-showbiz naman yung premise ni Albert. Ang sa atin lang dito sa ating mga kababayan. You can rest assured that the PNP will do its best. Will give all the efforts to ensure that justice will be dispensed sa case na ito. Wala tayong sisinungin dito, wala tayong ibang magiging layunin dito, kundi bigyan lang ng hustisya. Ito mga naging biktima ng case na ito. Hi, Chief. Good morning. Balikan ko lang yung 15 policemen under restricted custody. Saan unit po sila naka-assign and ano ba sila, active or retired policemen? Marami tayo. Hindi ko na siguro isa-isahin. Basta marami sa kanila is nasa support units, may mga galing sa region, may mga sa APC. So, may mga iba-ibang mga units sila. Okay? So, ina-account natin at may mga, lahat sila active. May isa is, except for one na due for retirement at tatlo na dismissed. Dati na dismissed ang identified ng mga pangalan nila. Okay? Okay. Pero ito, hindi natin tinatapos sa 15 ito ha. Baka sabihin nyo, 15 lang. Hindi ito. Pag lumawak ang investigasyon, baka mas marami pa. At yun nga sinasabi namin, wala kaming sasantuhin dito, we will leave those stones unturned. Kahit na dumami, ang pinaka-importante rito is, mabigyan ng hustisya ang mga biktima at pangalawa, ma-cleanse na rin ang organization, ang PNP, sa mga ganong klaseng personnel. Initially, parang nabanggit po ata 20 policemen ang involved. So, yung the rest policemen ay may information tayo sa whereabouts po nila at sila po yung mga at-large. Tama yun. Ang initial info from Totoy, nasa 20 policemen ang involved. So, currently we have 15. So, yung iba and yung iba pang posibleng madagdag, may whereabouts po ang PNP kung nasan itong mga. As I've said earlier, hindi tayo tumitigil sa 15. Okay, may mga iba pang mga personalities na na-identify as the investigation goes on. May mga information din tayo kung nasaan sila, tinitingnan natin at kung kailangan silang i-surveillance pending the issuance of the warrant of arrest, we'll do it. Para pagdating ng warrant of arrest, ulitin na lang natin. Thank you, Chief. Thank you very much, sir. And last question, ma'am. Go ahead. Bukod po sa Taal, pinabanggit ko kayo may patang areas ng disposal. Pwede po bang malaman kung saan po ito? Province? Regions? Tinatawag mo natin muna para
Baka pag sinabi ko, dinukay na kaagad ng mga gumawa ng. Sa totoo lang, papapasensyahan nyo. Pero ang totoo niyan is, hindi nga natin to, we are living now still sa third year. May, aside sa talik, may mga iba pang mga ina-identify ang iba natin mga witnesses kung nasaan posibleng dinispose ang mga katawan, allegedly dinispose ang mga katawan, ito missing sa Bungeros. At ito ay hinahanap namin. Ito ay pinupuntahan natin. Well, may sinasabi, sinulog. May mga sinabi, hindi naon. Okay? So, malalaman natin yan pag na-recover natin ang mga katawan. Can you confirm din, sir, may retired General Digumon, sir, na iniimbestigahan sa po dito, sir? Sa ngayon, nakalimit tayo sa pag-confirm ng information dito sa 15. All the rest is we will release the information as the investigation process goes on at magkaroon tayo ng matibay ng mga ebidensya laban sa iba pa. Kung may iba-iba pang mga ranggo na may involved dito, so be it. Thank you very much, sir and ma'am. And may we request a closing statement from Chief PNP, lumapit na sa inyo. Yes, sa ADG pa ako na sinimulan nito. Okay? Sa ADG pa ako nung nakuha namin si Totoy at nabigyan ng information sa amin. So you can imagine already kung kailan pa kami nagsimula nito. Sip ako na sa ADG na sinimulan namin ang pag-iimbestiga sa case na ito. Kaya nga ang naisabit namin na papel sa DOJ for DC-20 and now for preliminary investigation, napakarami. Silently, nag-work na kayo sa Oh, case na yes. Sir, paano lumapit lang sa inyo, sir? Pwede bang yung connection namin putulin ko na doon para hindi na rin ma-prehend kung paano namin siya nakuha at paano nag-operate sa amin yung witness na to. Initial reaction niyo nung nalaman niyo yung nalalaman niya. Oh, well, I was very shocked. At saka, doon nga, na alam na namin noon pa. At alam na namin noon pa. And that's why it firmed our resolve na talagang isolve ito. Dahil karumalduman naman talaga ang nangyari. Hindi talaga not acceptable by any standards. Okay, thank you very much, sir and ma'am. So we'll request a closing statement from our Chief PNP, sir, to our Maraming salamat po muli sa inyong pagbigay sa amin ng pagkakataon na mas may hayag ang aming mga programa.